Okay mga Lods, so pakinggan natin itong mga to. Padre talaga ako dito sa human rights na to eh. Yan! Oo. Hindi nga, parang hindi nga nagme-make sense Hindi yung nagme-make sense. human Pero rights mo, na Hindi yan. nagme-make sense yung human rights sa inyo. Eh lahat tayo may human rights. Baka ang gusto nyong, ang ibig nyong sabihin dyan, yung Commission on Human Rights, yung organisasyon, yung government organization na nagpoprotekta sa mga karapatan natin. Okay? Kasi ano to eh, DDS talking points, itong mga ganito eh. Or hindi ko alam kung ewan ko, baka echo chamber lang sila na lahat sila lagi nag-agree sa isa't isa. Okay lang naman yon, trip nila yan. May human rights naman nila yan to express themselves. Freedom of expression. Pero it's just very absurd kung paano sila mag-usap-usap dito. Pakinggan natin. Yan. tahimik kayo nung marami nang namamatay na rider. Isa pa. Okay. Number 2, tahimik din kayo nung sa mga school shooting, may nasaksak, may Okay, so isa-isahin lang natin na ang gusto kasi nila, yung CHR, Commission on Human Rights, eh dapat nagsalita nung may mga napatay na rider. Actually, ang trabaho lang nila, if ang law enforcement is not doing their job, doon sila papasok. If ang due process is not being applied correctly. So doon sa insidente nung rider at saka nung mga namarel sa school, all of them, yung kapulisan was on top of it. Na-prosecute yung mga taong gumawa ng krimen, nabigyan sila ng kapasidad na dumaan doon sa proseso. So hindi kailangan ng Commission on Human Rights. Kasi yung police mismo ang nag-uphold ng human rights nila. May malaking nuance doon mga Lods eh. Totoo lang. Yung clear nuance doon na nami-miss out ng mga ganitong klaseng tao. Hindi ko alam eh. Kasi ako, pinakikinggan ko sila kanina bago tayo mag-record dito. Nagigets ko na para siyang DDS talking points. I'm not saying na DDS sila ah. I'm just saying na mga DDS lang nagsasabi niyan. Kasi parang Duterte, Duterte mindset yan eh. I don't care about human rights. I care about human lives. No, hindi mutually exclusive yung dalawang yon. Yung human life, kailangan niya ng human rights para protektahan siya. Hindi siya separate entity. Okay? Come on. My God. My golly. Ano ba? Tapos etong mga to pa, pinaniniwalaan kasi sila kasi doon sa optics na pinapakita nila, 'di ba? Yung fitness, tapos sabay malalakas, tapos chichiks, yung ganun yung ano nila ganun yung yung galawan nila eh. Pero sa commentary kasi kailangan mo ng substance, 'di ba? Dapat may sense yung sinasabi mo. Dapat on point ka. Nakaka-disappoint lang kung sino pa yung on point dito, yung pa yung mali-mali yung sinasabi. Tapos yung dalawa sa gilid niya, imbis na sawayin siya, oo lang ng oo. Hindi, alam niyo yung critical thinking, hindi mag-i-improve sa ganito eh. Kasi walang nag-challenge dun sa alam mo eh. Or walang nagko-correct sa'yo. Ang meron kayo, yes man, oh my lord. Oh, anyway, tuloy natin. para sa mga school, mga estudyante, Oo. hindi kayo mahagilap. Wala Actually, nagkaroon pa nga ng hearing si Risa Ontiveros eh doon sa school shooting na yon. Ano sinasabi mo? 'Di ba? Ang dami nila ron. Sila Bam Aquino nandun din, si Erwin Tulfo nandun din. Oh. kayong papreskon. Buwagin na yung human right. Buwagin. Sayang sa taxi ang hayop na yan. Buwagin. Oh, ano yung bubuwagin ba sa DAO? Yung human rights natin, pag binuwag natin yung human rights natin, we are going to be closer to North Korea than in our country. So ang bubuwagin, yung Commission on Human Rights, magkaiba yun eh. Literally magkaiba yun eh. So dapat specific ka. Sasabihin ng mga fans ito, hindi, nagigets namin si Sadao. Hindi pag normal na tao na nakapanood sa kanila na hindi sila kilala, ang iisipin na lang human rights na sinasabi nitong mga to, it's yung human rights ng hindi yung CHR. Yung human rights per se. 'Di ba? Like kunyari, lagyan mo ng English subtitle yan, may makakapanood na Amerikano dyan. Anong sasabihin nun?
Tuloy. Ganyan. Diba? Lalabas lang naman yan pag argabyado yung kriminal eh. Papa-press con pa yan. Diba? Kaya nga Argabyado yung... Hindi naman. Okay. Magbigay ka ng instances na ganun yung nangyari. Na lumabas yung CHR kasi actually sila dapat yung magbigay ng examples. Examples lang dun sa mga claims nila. Ang hirap kasi dito sa mga to at saka dun sa mga fans nitong mga tao na to. Kayo kasi lahat ng sasabihin nila papaniwalaan nyo without even fact checking. Hindi nyo nga alam yung hindi nga nila alam yung mandato ng CHR tapos nagdudunong-dunungan sila diyan. Hindi ba? Hindi sila on point. Ibig sabihin, hindi sila nagre-research. Ito kasi yung mga, alam ko, naalala ko, si Sadaw, kino-call out ako niyan kasi nag-google daw ako. Ano naman? Ano gusto mo ba? Parang ikaw na stock knowledge na mali-mali. Siyempre mag-google ka or ang daming tools na yun para accurate yung information mo. Hindi ka nagkakalat ng disinformation. Ito clear, hindi lang to disinformation. It's flat out wrong. It mixes concepts na hindi na naman magkakasama. Yung mga malalim na nuance nun, hindi nyo na naiintindihan. Baka kasi yung aanga-angang teenager na makikinig dito, maniwala na, oo nga no, buwagin na yung human rights na. Hindi, wag mo bubuwagin yung human rights. Kasi yung human rights, kailangan mo yan for a functioning society. Baka galit ka dun sa CHR. So hindi siya yung human rights mismo, yung Commission on Human Rights. Bakit kulang ba yung ginagawa? Di yun yung i-debunk mo. At saka magkakaibang konsepto yun eh. Lalabas lang sila kapag ka hindi or at the very least hindi na aayos yung due process na tinatawag. Ganun lang naman yan. So, nabububuan na ako sa mga middle class, mga kahanay natin na ang lakas ng loob naman tawag ng bobo, no? middle class na pumoprotekta or nag-aano sa human rights. Parang technically, kalaban niyo yan eh. Ang human rights kasi pinoprotektahan nila yung nagpapanganib sa buhay mo. Diba? Ano yun? Nagpapanganib sa buhay niya. Yung mga kriminal daw pinoprotektahan, hindi naman. Lahat kasi ng tao may rights. Miski kriminal yan. Sa mata mo, may rights pa rin yan. Wala kang magagawa ron. Patas ang batas is built so that it would see everyone in a very fair manner. Walang nakakalamang sa mata ng batas. Ngayon, ang Commission on Human Rights, ang trabaho nila is to recommend something kung meron silang nakitang injustice na nangyayari. Yung nangyari ba doon sa napatay na mga riders, hindi ba naimbestigahan ng pulis yun? Hindi ba naimbestigahan ng mga pulis yun at nasa kote na yung mga gumawa nun? Actually, kung hindi nyo na itatanong, kung nag-research pa kayo ng mas malalim, yung isa sa gabinete ng presidente pumunta para tumulong directly doon sa mga namatayan. Gets nyo? Ang point doon, hindi mo hindi mo pwedeng paghalu-haluin yung concepts na ganyan. Lahat tayo may human rights. Ang gusto mo yatang ipaabot dito is tama ba yung application ng batas? Or dapat bang mas maging mahigpit ang kapulisan sa atin? Hindi yung CHR, hindi naman sila law enforcement eh. Law enforcement problem yung sinasabi mo, nakaka-disappoint. Diyos ko Lord. To the point na, alam ko kasi ang parati nilang binabanatan si Gabe. Si Gabe, ewan ko. Sabi ko nga sa kanila, 3 sila ako mag-isa eh. Pupunta ako dyan. Ayaw naman nila eh. Diba? Siya daw, in-invite ako. Sabi ko, sige. Ngayon, malabo na kasi marami akong ginagawa eh. Pero pwede naman Zoom, diba? Or online. Nakakatawa pre. Kasi Nakipag-unahan kasi sila dun sa ano eh. Kasi mamamasama tayo. Human rights nga yun. Human rights. Hindi. Ano? Pero yun nangyayari. Criminal rights. Oo. yun na nga eh. Lahat, human rights, lahat ng tao, meron yun. Kahit gumawa ka ng kaso sa mata ng batas, may rights ka pa rin. Dadaan ka dun sa due process, kahit anong mangyari. Halimbawa, si Kibuloy, di ba? Si Kibuloy,
may ginawa siyang hindi kaaya-aya. So, imbis na yung mga supporter niya sinasabi hindi daw siya kriminal, dumadaan pa rin siya doon. Ang hirap kasi kapag konti lang yung kaalaman mo, tapos pinagpipilitan mong eto yung tamang daan. Ang problema, may maniniwala sa inyo. Ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ako parating tama. Kailangan nyo rin mag-fact check kahit papano. Yung iba, sinasabi na tama ako. Yung iba, sinasabi na mali ako. Ang point dito, magkaroon tayo ng sarili nating opinion sa mga bagay-bagay. Huwag tayong sasama doon sa mga tao na yes man ka lang. Kasi nga, hindi ka magiging on point kapag ganyan. yung ginagawa mo. At saka huwag ka rin magalit sa Google. Hindi mo kalaban ng Google. Ang Google ay isang tool para lumawak yung kaalaman mo sa mundo. Kasi hindi naman lahat ng bagay malalaman mo on your own eh. Kailangan makipag-interact ka sa modern technology, sa mga bagong tao. Wag kayong sasama sa grupo na will only feed your idiocy. Kailangan medyo sasama ka din sa mga mas matalino sa'yo para matuto ka. Ako, sumasama ang mga kaibigan ko, yung mga para sa akin, karamihan sa mga friends ko ngayon, mga professionals, mga lawyers, ganyan, para matuto ako sa kanila about sa mga bagay na hindi ko alam. Kasi aaminado naman ako kulang yung kaalaman ko sa mundo eh. Gusto ko pang mag-aral pa uli para dumami yung alam ko sa mundo eh. Gumagamit ako ng mga AI tools ngayon para lalong gumanda yung aking trabaho dito sa social media. Gumagamit ako ng internet, yung phone ko, hindi lang yan pang record. Kasi itong mga tao na to, simula nung nakita nila yung TikTok, nakalimutan na nila lahat. Na yung record button tsaka yung upload, nakalimutan na lang lahat nila at tsaka naging professional yappers na sila without even doing the little bit of research na dapat nilang gawin. Nung 2024-5 yata yun, hinamon ako nitong si Sadao na pumunta, makita. Sabi ko, sige lang, walang problema. Sa ngayon medyo malabo, pero sige, okay na lang din ako. Yes na lang din para ayos lang din. Syempre, kahit hindi dyan sa podcast nyo, basta kayong tatlo, ako lang mag-isa, magkwentuhan tayo. Idedebang ko kayo harap-harapan, di ba? Ay, nako. Kasi sabi nila, parati daw akong pinariringgan nitong mga to. Eto, i-content ko pa kayo. Hindi dahil may galit ako sa inyo. Dahil mali yung sinasabi nyo. At sa tingin ko, eto yung tamang way para i-correct yun. Again, magkakaiba po yan. Human rights, Commission on Human Rights, due process, at saka yung mga issues na tinatalakay nila. Okay? Yun lang naman po, gege mga lods.